Hello, kumusta? Magandang araw. This is Joanne and for today's video ay samahan niyo naman ako sa trabaho bilang night shift. Ang yaking dito sa amin ay nagsisimula po siya ng 8:30 ng gabi at natatapos naman siya ng 7 a.m. Bali, meron pa kaming QK na 2.5 hours every duty. Kapag yaking nga kami, tuka kami sa pagtutupi ng mga uniform ng mga hayabang. Ang bilis nga lang lumaki nitong mga isda, alaga ito ng asawa ko, magwa 1 year na din pala ito. Patapos na nga ang buwan at kailangan ko nang idaso itong aking mga zangyo or mga overtime. Bawal itong makalimutan, ako mapi-principal's office tayo. Magbe-break na nga ako nito, yung kasama ko sa baba, tinawagan lang ako, may ginagawa pa daw siya. Tuwing break time ko nga, minsan lang ako nakakatulog. Ang break time ko pala ay magsisimula ng 11 p.m. hanggang 1:30 a.m. Minsan, umiidlip na lang ako, baka kasi hindi ako magising. 3 beses na kasi ako nakatulog, hindi ako nagising sa alarm. Kaya nahihiya na ako, bumabawi na lang ako nito sa umaga ng tulog. Ang kagandahan nga, pag yaking ka dito, ay malaya ka kung anong gusto mong gawin. Itong alaga ko nga, alas 5 pa lang, ay naku, sinusumpong na naman. Masama nga daw yung pakiramdam niya, kaya tatawagan niya daw yung gako o yung eskulahan, hindi daw siya papasok. Kaya sabi ko, okay lang yan. Alam naman nila na Yasumi ka. Kapag sinusumpong sila, naku, kailangan mo talagang habaan yung pasensya mo. Ang ganda-ganda nga ng view dito sa amin. Magkabilaan nga itong yama or ang bundok at ang dagat na tanawin. Inaantok na nga ako nito, kaya pag uwi, matutulog agad ako. Minsan pag uwi, umiinom na lang ako ng gatas, diretso na tulog. Mamayang gabi nga, yung asawa ko naman ang magyayaking, palitan kami. May time pa nga mamaya na lalabas kami, kaya matutulog agad ako pag uwi. Hindi kasi ako morning person. Kaya kada duty ko lang talaga ito makikita itong sunrise. Tulog is life po kasi tayo. Kaya kapag ganito, pagtapos ko ng duty, ina-appreciate ko talaga itong mga view na madadaanan ko. Pag uwi ko nga ng bahay, very good pala itong asawa ko. Naglaba pala siya kagabi. Tapos yung mga kalat, niligpit niya na pala, pati yung mga hugasin, nahugasan na din. Napagalitan nga ako kagabi kasi itong sasakyan nagasgasan ko na naman. Last time kasi doon sa kabila nung pagpasok ko, ngayon naman dito naman sa kabila, paglabas ko na naman sa parking. Kaya napagalitan na naman tayo ni Mayor. Nagpagising nga ako nito sa kanya kasi mga alas 2 lalabas kami. Bumalik nga kami dito sa may 2nd Street kasi may gusto kaming bilhin last time. Babalikan sana namin, pagkita namin, nabili na pala. Itong asawa ko nung nakita niya akong madaming bitbit, ng itsura niya hindi na maipinta. Sabi ko naman sa kanya yung binili ko, hindi naman sa akin. Pero yung sa akin, pinagitnaan ko lang, isa lang din naman yung nakita ko. Kahit saan nga ay maraming mga ganito na binibenta, pero hindi ko kasi ako mahilig sa mga ganito. Video ko lang, pinakita ko lang sa inyo. Naalala ko nga dati nung pandemic, ito yung negosyo namin, nagpapa-order kami ng mga ganito. Yung asawa ko nga nag-iisip siya kung bibili ba siya nito. Sabi ko, wag na lang. Dadagdag lang yan dun sa mga gamit natin. Nung last time nga, nung nandito kami, kung yung asawa ko ang sunod ng sunod sa akin, ngayon naman ako na naman itong sunod ng sunod sa kanya. Siya na naman ngayon ang nabubudol dito. Ang dami niya nga nakikita kaya pinipigilan ko na lang. Tuwing pupunta nga kami dito, idadaan talaga akong nagtingin sa mga ito. Ang gaganda ho at may mga mura pa. Ito nga'y 900 lang, 6 na. Nung pandemic nga, ito nga yung pinagkaabalahan ko na negosyo. Inuubos nga namin dito yung mga paninda nila ng mga ganito. At kung saan-saan pa mga 2nd Street ho kami napupunta. Shout out po pala sa sensei ko. Kasi yung negosyo namin, imbis na kumita, nalugi ho kami. Paano ba naman kapag may mga cute kami na nabibili, hinihingi ko na lang? Mas madami pang namamain ko kaysa nabibenta. At ito na nga yung ganti ng asawa ko sa akin. Bumili din siya ng mga para sa isda niya. Pagkatapos nga namin doon, dumaan muna kami dito sa grocery. Wala na kasi kaming mga stocks. Opo, mahilig po kami sa kamuti at itong dried persimmon ho, paborito ko po. Mura nga dito ang kanilang mga karne, kaya dumaan na kami, sayang din naman. Minsan lang din dito kami magkaymono or maggrocery. Malayo-layo din to kasi sa bahay. Kaya kung natataon lang kung maggrocery kami dito, sayang din naman yung gas, ganun lang din. At ito na nga ba ang sinasabi ko? Yung sabi ko, kunti lang yung bibilhin namin. Dumagdag na ho kami ng basket. Tapos itong dala kong plastic, 2 lang.
Hindi na ho ito magkakasya. Nakamahigit ichimang nga kami. Kayong ichimang challenge ho. Wala na ho. Dito nga po pala ito sa may Kimitsu, sa may Japan Meat. Kapag napupunta nga kami dito, ay isahan na lang lahat. Sayang kasi yung gas. Nag-gas na lang nga din kami. Sayang din, mura din kasi dito. Pagkatapos nga naming mamili ay dadaan kami sa bahay ng ate ko. Magluluto nga daw siya ng bilo-bilo. Natatakam nga ako sa mga niluluto niya. Wala pa ho akong kain nito. Malapit lang nga din itong apartment nila sa may Iki or sa may station. Noon kasi layo-layo pa ng nilalakad niya bago mag-train station. Nasa 4th floor nga sila kaya mahaba-habang akyatan ho ito ng kaidan or hagdanan. Kaya pagdating mo sa taas, hingal na hingal. Pagdating ko nga yung tiyan ko tumutunog na. Hindi niya pa pala naluto itong pinagmamalaki niya. Kaya yung ending, imbis na akong kakain, ako pa ho ang nagluto. Maganda nga din dito yung view nila. Tanaw din ho dito ang dagat. Kung minsan, kung maganda yung panahon, kitang-kita ho dito yung Mount Fuji. Pero syempre, yung parang kunti-kunti lang. Minsan nga parang shadow lang. Madami na nga din dito mga bago pala mga tatimuno. Ngayon ko lang napansin, matagal na din kasi ako nakabalik dito. At ito nga'y malapit na matapos itong niluluto ko. Pero charot lang ho, tagahalo lang po talaga ako dito. Pagkaluto nga nito, dali-dali na din kaming umuwi. Magjo-duty pa kasi yung asawa ko. Malapit na nga pala yung Holy Week sa Pilipinas, kaya sabi ko na advance itong luto natin. Nakaka-feel at home talaga yung mga ganitong luto. Yung kapayas na nabili ko last time, naluto niya na pala na atsara. Kaya ito nga yung bring home ko. Naku, ang dami na. Tapos itong bilo-bilo yung pinadala niya sa akin. Sabi ko, Tupperware na. Naku, isang kaldero talagang pinadala. Minsan lang din ho naman ako dito makapunta, kaya lubos-lubusin na. Itong pamangkin ko nga, ML is life pa rin. Itong isang pamangkin ko din, ayan, kumain na, nauna pa sa amin. Pauwi na nga kami at binibida namin to sa group chat. Itong dala namin kasi kaldero talaga. Itong ate ko may puff selfie stick na. Magbo-vlogger ka na ba? 45 minutes lang din naman yung layo namin pero minsan lang kami nakikita kasi busy din sa trabaho. Paglabas nga namin, nabukas na pala itong bagong drugstore. Napakalapit lang sa kanila kaya ang swerte. Ang dami kang mura kaya namili na kami dito ng tubig at itong Mikgusuri ko. Hindi din hubero yung Japan journey namin. Kaya thankful talaga kami sa mga blessings. Nalulugmok man pero babangon. Salamat sa pagsama.